Sa kaibuturan ng kagubatan ng Pilipinas sa probinsya ng South Cotabato, nag-ugat ang isang kwento na tumawag ng pansin sa buong mundo. Isang kwento tungkol sa sinaunang mga tao na tila hindi nagalaw ng panahon. Ngunit tulad ng maraming kwento mula sa mga liblib na lugar, ang katotohanan sa likod ng kwento ng Tasaday ay kasing labo ng masugal na kagubatan na pumapaligid sa kanila. Ang pagkakatuklas noong 1971 ng isang tribo mula di umano sa panahon ng Bato o Stone Age mula sa kagubatan ng Pilipinas ay nagpamangha sa mundo hanggang sa lumabas ang mga alegasyon na ito ay isang hoax o peke lamang. Ngunit tunay nga bang totoo ang tribo? It's time, Solid Archers, welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kalaman. Noong 1971, isang grupo ng mga taong tinaguriang Tasaday ang natuklasan sa kagubatan ng South Cotabato sa Timog Mindanao. Inilarawan sila bilang isang Stone Age na tribo na di umano'y nabuhay ng hiwalay mula sa modernong sibilisasyon sa loob ng libu-libong taon. Ang kanilang simpleng pamumuhay, paggamit ng mga kagamitang bato at kakaibang wika ay umani ng pansin mula sa buong mundo. At ang pagkakatuklas sa kanila ay itinuring na isang pambihirang tagumpay sa larangan ng antropolohiya. Subalit makalipas ang ilang taon, nagsimulang magduda ang ilang mananaliksik at mamamahayag sa pagiging tunay ng Tasaday. Lumabas ang mga ulat na maaari hindi sila isang nawalang tribo, kundi mga miyembro ng mga kalapit na tribo tulad ng Manobo at Tiboli, na sinasabing pinilit magpanggap na parang mula sila sa panahon ng Bato. Hanggang ngayon, nananatiling kontrobersyal ang kwento ng Tasaday at patuloy na pinagdedebatihan kung sila nga ba ay tunay na sinaunang tribo o isang bahagi ng isang malaking panlilinlang. Isa umano ito sa pinakamalaking kasinungalingang ipinalabas sa panahon ng rehimen ni Marcos Sr. upang di umano ay magkaroon ng rason ang pag-claim nito sa Sabah na ngayon ay sakop na ng Malaysia. Noong 1971, ipinakilala sa mundo ang Tasaday, isang maliit na grupo ng mga tao na sinasabing na-isolate sa loob ng maraming siglo, walang kontak sa makabagong sibilisasyon. Inilarawan sila bilang isang Stone Age na tribo na mumuhay ng simple, pangangaso at pangangalap ng pagkain gamit ang mga kagamitang gawa sa bato at nagsasalita ng isang kakaibang wika. Ang pagkakatuklas na ito ay tinuring na isa sa mga pinakamahalagang natuklasan sa larangan ng antropolohiya noong ika-20 siglo. Ang tao sa likod ng pagkakatuklas na ito ay si Manuel Elizalde, isang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. at pinuno ng PANAMIN, isang ahensya na itinatag upang protektahan ang mga karapatan ng mga katutubong tao. Ipinahayag ni Elizalde na ang mga Tasaday ay nabuhay sa ganap na pag-iisa mula sa natitirang bahagi ng sangkatauhan na panatili ang isang uri ng pamumuhay na hindi nagalaw sa loob ng libu-libong taon. Isang mangangaso na naglalagay ng mga bitag sa kagubatan ang di umano'y nakadiskubre sa presensya ng mga Tasaday at iniulat ito kay Elizalde na agad namang sumakay sa isang helicopter upang personal na makita ang maaaring maging isa sa pinakamahalagang kayamanan ng sangkatauhan. Si Elizalde, na kilala bilang isang playboy at lasenggo, ay naging pinuno matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos bilang Presidential Assistant on National Minorities. Tinanggap siya ng mga Tasaday bilang isang bayani, Diyos at tagapagligtas, at tinawag siya ng grupo bilang Momodakil Diwata Tasaday o dakilang tagapagdala ng swerte sa Tasaday. Ipinahayag ni Elizalde na ang mga Tasaday na nakasuot ng mga dahon ay nabuhay ng hiwalay, walang bahid ng modernong sibilisasyon at naninirahan sa mga kagubatan at kuweba, walang kaalaman tungkol sa maunlad na mundo. Namuhay ang grupo ng payapa, walang kaalaman sa agrikultura at pangangaso, at tumatakbo ng hubot-hubad sa kanilang maliit na komunidad.
pinaniniwalaan silang mga huling nanalabi mula sa panahon ng bato. May pilang lamang sila na 27. Ang grupong ito ng 6 na pamilya ay namuhay sa mga kuweba, gumamit ng mga kagamitang bato at nagsuot ng mga kasuotan na gawa sa mga dahon ng orkidyas. Isang 32 pahinang cover story ng National Geographic ang nagbigay sa primitibong tribo na di umano'y walang ibang kontak sa mga tao sa loob ng 1,000 taon, ang agarang kasikatan sa buong mundo. Sa una, ang pagkakatuklas ay tila totoo. Ang Tasaday ay naninirahan sa mga kuweba, nakasuot ng simpleng kasuotan mula sa mga dahon, at ang kanilang wika ay kakaiba kumpara sa mga kilalang wika sa rehiyon. Ngunit habang mas maraming mananaliksik ang nag-aaral sa kanila, nagsimulang lumitaw ang mga pagdududa. May ilan na nagsimulang kwestiyonin ang pagiging totoo ng uri ng pamumuhay ng Tasaday. Ito ba ay tunay na isang tribong nawala sa panahon o sila ba ay isang makabagong grupo na naturuan upang mamuhay sa isang partikular na paraan upang lumikha ng sensasyon? Sa mga sumunod na taon, natuklasan ng mga mamahayag at mananaliksik ang di pagkakatugma sa kwento ng Tasaday. Lumabas ang mga ulat ng Tasaday ay hindi isang nawalang tribo, kundi mga miyembro ng mga kalapit na tribo ng Manobo at Tiboli na napilit o marahil ay napuwersa na magpanggap na sila ay mula sa panahon ng bato. Sa kasalukuyan, ang katotohanan tungkol sa Tasaday ay nananatiling isang paksa ng debate. May ilan pa rin na naniniwala sa pagiging totoo ng kanilang pagkakatuklas, habang ang iba'y itinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking panlilinlang sa makabagong antropolohiya. Ang malinaw ay ang Tasaday, tunay man o hindi bilang isang tribo mula sa panahon ng bato, ay naging bahagi ng masalimuot at mayamang kasaysayan ng mga katutubo sa Pilipinas. Nang isailalim sa karagdagang pag-aaral, natuklasan na mga Tasaday ay hindi mula sa panahon ng bato. Batay sa lingwistikong pagsusuri, ang tribo ay nahanap na isang grupong umalis mula sa mga kalapit na Manobo at Tiboli na namuhay ng hiwalay sa loob ng 150 taon bago sila matuklasan. Pinagdudahan din ng mga eksperto na ang mga Tasaday ay totoong nakahiwalay sa matagal na panahon at walang kaalaman sa pagsasaka, dahil sila ay 3 oras na lakad mula sa kalapit na komunidad sa mga liblib na lugar sa Mindanao, kung saan ipinakilala na ang agrikultura. Sinabi rin ng isa pang eksperto na hindi maaaring vegetarian ang mga Tasaday tulad na kanilang inaangkin, dahil hindi nila kakayanin ang pagkain na kanilang kinain. Ang akusasyon na sila ay namuhay sa loob ng kuweba ng libo-libong taon ay nabusalan din, dahil walang natagpuang palatandaan ng matagal na paninirahan ng tao. Sinasabi ng mga matatandang lokal sa Tiboli na kilala nila ang Tasaday. Sila ay mga kababayan nila, ngunit sila ay kinuha at sinabing nanirahan sa mga kuweba na magpanggap na sila ay mula sa ibang panahon. Ito ay hindi ang kanilang pamumuhay. Ito ay isang palabas para sa mga dayuhan. Pagkatapos nito, tumating ang pagbubunyag. Habang ang bansa ay nagtangkang makabangon mula sa pagkakasadlak na iniwan ni Marcos, lumabas din ang katotohanan tungkol sa mga Tasaday. Umalis ng bansa si Marcos at ang kanyang pamilya pagkatapos ng EDSA Revolution noong 1986. Natapos na ang kanyang termino bilang Pangulo, at nang magwakas ang kanyang rehimen, natapos din ang kapangyarihan ni Elizalde. Umalis ng bansa si Elizalde noong 1983 at sinasabing dinala niya kasama ang $1,000,000 na naipon para sa grupo at mga pondo ng Panamin Research Center. Matapos ang kanyang pag-alis mula sa Pilipinas noong 1983, nagpatuloy si Manuel Elizalde sa kanyang buhay sa ibang bansa. Pumunta siya sa Estados Unidos kung saan ipinagpatuloy ang kanyang buhay sa ilalim ng bagong pangalan at lihim na pamumuhay. Sa huli, naalamangan si Elizalde ng mga legal at financial na problema. Kabilang sa mga isyu na lumitaw ay ang mga alegasyon ng pagkakaroon ng hindi tamang paggamit ng mga pondo
ng Panamin Research Center. Sa kabila ng kanyang kontrobersyal na nakaraan, si Elizalde ay hindi na muling bumalik sa Pilipinas at namuhay na mas tahimik na buhay sa ibang lugar. Si Elizalde ay pumanaw noong 1997 sa edad na 59. Sa huli, ang kwento ng Tasaday ay nagpapaalala sa atin na kapangyarihan ng kwento kung paano maaring hubugin ng mga kwento ang ating pangunawa sa mundo at ang kahalagahan ng pagtatanong kahit sa mga pinaka-kapanipaniwalang natuklasan. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ay iyong sagot. Sa muli naming pagbabalik sa YouTube, samahan niyo po kaming lakbayin ang mundo ng kaalaman at tuklasin ang hiwaga na bumabalot sa ating mundo. Maraming salamat po muli sa masugid niyong pagsuporta. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. Hanggang sa muli mga Solid Archers, it's time! Solid Archers, kung meron ka mang reaksyon sa videong ito, i-tweet gamit ang hashtag Archlight at hashtag Asintadong Kaalaman. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!